Bakit nga ba galit si Hayabusa kay Hanzo? At sino nga ba talaga ang jowa ni Hayabusa? Si Hanabi ba or si Kagura? Sa bidyong ito, ikukwento ko sa inyo ang pinakamalungkot na love story sa MLBB. Sa Cadia Riverlands, nakatira ang mga ninja. At nung unang panahon, ang Great Dragon ay gumawa ng dalawang sekta. Ang Shadow Sect at ang Scarlet Sect. Ang Shadow Sect ay ang mga ninja kung saan nakafocus sa art of ninjutsu. At ang Scarlet Sect naman ay ang sekta kung saan bihasa ang mga ninja sa paggamit ng ninja tool or mga armas sa pagiging ninja. Palaging nag-aaway ang dalawang sekta na nagre-resulta sa madugong digmaan. Nagpapagalingan kumbaga. Kaya naman, ang dalawang leader ng bawat sekta ay nagkaroon ng kasunduan kung saan ang bawat sekta ay magpapadala ng kabataan sa isa't isa upang magkaroon ng parang collaboration, pagsasanay ng magkasama, upang magkaroon na rin ng magandang relasyon ang mga younger generation ng bawat sekta. Si Hayabusa, ang pangalawang anak ng Shadow Sect, ay pinadala sa Scarlet Sect. Dito naman niya nakilala ang panganay na anak na babae ng leader ng Scarlet Sect na si Hanabi. Silang dalawa ay magkasamang nagte-training at ang kanilang mga magulang ay pinagkasundo sila na magiging mag-asawa pagtanda nila. Siyempre hindi alam ni Hanabi at Hayabusa na may kasunduan ang mga magulang nila. Ang layunin ni Hayabusa sa pag-iensayo ay ang masundan ang yapak ng kanyang kuya na magiging Akakage. Ibig sabihin, magiging susunod na leader ng kanilang sekta. Samantalang si Hanabi naman ay talagang magiging susunod na leader na ng Scarlet Sect kasi siya yung panganay. Ngunit sa kanilang pag-iensayo, laging natatalo ni Hayabusa si Hanabi at hindi ito matanggap ni Hanabi kaya medyo nagiging masungit talaga siya. Tuwing full moon, nagpupunta sila sa bubong at doon sila nag-iensayo. Bawat buwan nito habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang napapamahal si Hanabi kay Hayabusa pero hindi niya ito sinabi. Tuwing day off ni Hayabusa, nagpupunta siya sa kanyang kuya at sumasama mamingwit at mag-enjoy. Hayabusa, yung kuya niya, at si Kagura. Teka lang, saan nga ba galing si Kagura? Bakit bigla na lang siyang lumabas sa storya? Sa Cadia Riverlands din, naroon ang tinatawag na Memorial of Seimei. Si Seimei, ang tao na gumawa doon sa Seimei Umbrella. At sinasabi nila na sobrang makapangyarihan daw nito dahil kayang bumuhay ng patay. At ang umbrella mismo ay may kapangyarihan daw ng 100 na monster. At ang umbrella mismo ay kayang pumili ng worthy na maghahawak sa kanya. Lakas makator. Pero matagal ng panahon ang lumipas, walang himala na pinapakita ang payong na ito. Pero dahil mataas ang respeto nila kay Seimei, nagpe-pray sila sa payong na ito. Pinaggawa pa nga nila ng shrine. Isang araw, first time pumunta ni Kagura sa shrine at umakyat siya sa puno para makita kung anong meron sa loob nito. Nakita siya ng mga tao at galit na galit sa kanya dahil sobrang kulit daw ng batang ito. Dito din siya unang nakita ni Hayabusa na inimbitahan naman na pumunta sa shrine. Bagamat galit na ang mga tao, walang pake si Kagura dahil sabi niya may tumatawag daw sa kanya at dito na nga bigla siyang nadulas. At dahil syempre, sa Hayabusa, ninja moves, sinalo niya si Kagura. At nang panahong iyon, biglang kumilos ang Seimei Umbrella at pumunta sa taas nila. Kaya nahawakan nila ito at safe silang nakababa. Nagulat ang mga tao at sinabi na si Kagura daw ang pinili nito. Noong mga panahong iyon, nagulat si Kagura na merong lumigtas sa kanya. At doon pa lang, nagkaroon na agad siya ng pagtingin kay Hayabusa. Naging matalik silang magkaibigan at nagkaroon ng sikretong pagtingin sa isa't isa. Isang araw, lumapit ang kuya ni Hayabusa sa kanya at sinabi, "Bro, baka hindi na kita makita dahil meron itong pupuntahan na misyon." At hindi naman pwedeng itanong ito ni Hayabusa dahil sikreto ito ng mga ninja. Noong umalis ang kanyang kuya, lumipas ang mahabang panahon pero hindi na ito nakabalik. Labis ang lungkot na kanyang naramdaman sa pagkawala ng kanyang kuya. "Balikan na kuya, tignan mo kung gaano ko kagaling ngayon. Kasing galing na kita. Miss na kita, kuya!" Isang araw, nakausap niya ang kanyang tatay. At sinabi ng tatay niya sa kanya, "Ang misyon ng iyong kapatid ay misyon mo na ngayon. Ikaw na lang ang aking nag-iisang anak.
Dito nadurog ang puso ni Hayabusa. Labis ang kanyang lungkot na naramdaman. Dahil kumpirmado nga, wala na ang kanyang kapatid. Isipin mo yon, buong buhay niya nagte-training siya para sundan ang yapak ng kanyang kapatid dahil sobrang mahal at idol niya ito. Tas bigla lang itong mawawala. Sinabi rin ng kanyang tatay kung saan at ano ang naging huling misyon ng kanyang kapatid. Noong unang panahon daw, ang mga Akakage ay mayroong ginagawang secret ninjutsu art kung saan nagre-release sila ng mga shadow demon na ginagamit sa pagtatraining. Ngunit nang magtagal, nalaman nila na nakokorap pala ng mga shadow demon ang mga tao or ang mga ninja. Kaya tinigilan nila ito. Pero itong si Hanzo, patuloy pa rin niyang ginagamit ang sikretong art na ito. Kaya naman, nakorap na ang kanyang pagkatao. Naging demon si Hanzo dahil sa pinagbabawal na teknik na ito at dahil sa kanyang armas na Amino Habakiri na nagbibigay ng lakas sa kanya tuwing nakakapatay siya ng iba. Dahil kinakain ng Amino Habakiri ang soul ng mga natatalo nito. Kaya siya ang naging kalaban ng mga ninja. Marami na ang sumubok na talunin si Hanzo, pero lahat sila ay hindi nagtagumpay. Kasama na dito ang kuya ni Hayabusa. Kaya naman labis ang galit ni Hayabusa kay Hanzo dahil alam niya na ito ang pumatay sa kanyang kuya. Bagamat medyo tumanda na, sina Hayabusa at Hanabi patuloy pa rin nilang sinasagawa ang kanilang tradisyon na magkita sa bubong tuwing full moon at doon mag-ensayo. Noong gabi din na iyon, may ceremony na magaganap sa kanilang lugar. Kaya naman nandun si Hanabi, si Hayabusa at si Kagura. At dahil full moon nga, nakatakdang magkita si Hanabi at Hayabusa sa bubong. Kaya naman etong si Hanabi gusto na niyang umamin kay Hayabusa. Kaya naman naghanda siya ng pagkain para kay Hayabusa. Nagluto siya at nagkasugat-sugat pa nga ang kanyang mga kamay. Nasunog ang kamay dahil hindi naman siya marunong magluto. Pero pinagluto niya si Hayabusa dahil gusto nga niyang umamin na sa kanyang nararamdaman. So nakaprepare na si Hanabi. Nagsuot pa siya ng magandang damit. Okay na sana ang lahat. Ang problema, nabalitaan ni Hayabusa na nasa malapit na lugar lang si Hanzo. Kinuha niya ang kanyang bag at gusto niya nang pumunta kay Hanzo. Etong si Kagura naman, habang siya ay nasa kwarto, narinig niya na si Hayabusa ay pupuntahan si Hanzo. At sabi niya sa kanyang sarili, hindi niya kaya na wala si Hayabusa. At nag-aalala siya dito. Hindi niya alam ang gagawin niya. Biglang lumipad ang Seimei Umbrella papunta sa labas. Kaya naman sinundan ito ni Kagura. Tapos hinarangan pala ng Seimei Umbrella si Hayabusa. Kaya naman pagpunta ni Kagura doon sa umbrella, nakasalubong niya si Hayabusa. At dito niya sinabi, Hayabusa, gusto kong sumama sa'yo. Sabi ni Hayabusa, no, 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 no. Dahil hindi laro ang pupuntahan ko. Sabi naman ni Kagura, susundan kita hanggang sa... Ba't ka tumatawa? Susundan kita hanggang sa dulo ng daigdig. Ang sweet. At eto na nga, si Hanabi nung nakita niyang umuulan na, nagmadali na siyang lumabas, dala-dala yung pagkain na hinanda niya para kay Hayabusa. Sa pagmamadali niya, nakita niya etong si Hayabusa at si Kagura na magkasama. Malapit sa isa't isa. Kaya nagulat siya, na-shock siya, pre. Gulat siya talaga. Sakit nun. Ang sakit nun. Hindi na siya nakapagsalita. Sabi niya sa kanyang sarili, nakita na ako ni Hayabusa. Gusto na siya niyang tumakas, umalis eh. Ang problema, nakita siya ni Hayabusa. Inabot ni Hayabusa ang payong ni Kagura kay Hanabi. Pero hindi ito pinansin ni Hanabi. At ang sabi na lang ni Hayabusa, goodbye Hanabi. Goodbye Shadow Set. After nito, umalis na si Hayabusa at Kagura papunta kay Hanzo. At naiwan si Hanabi sa ulanan. Hawak-hawak ang pagkain na ginawa niya para kay Hayabusa. Kawawa naman si Hanabi, no? At dumating na nga ang araw na nagharap si Hayabusa at si Hanzo. At ito ang nangyari.
Niligtas pa sila ni Hanabi. Dapat bang niligtas pa ni Hanabi si Hayabusa at Kagura? Sa kabila ng pagka-broken hearted niya, ikaw, ano ang masasabi mo sa storyang ito? Muli po, maraming salamat sa panonood. And to God be the glory.